I think tol, yung pag-control ng desires more of doon Kasi napansin ko ang lalaki focused sa pag-grind. Kailangan niya gawin yun Ang babae, napansin ko, hindi naman lahat, wala namang lahat, di ba? Pero madalas focused sila sa desires nila. Kasi bata pa lang sila, yun lang ang kailangan nilang gawin. Mag-focus sa desire, sabihin, umiyak, ibibigay na sa kanila. Di ba? So growing up, nakasanayan siguro nila yun. Unlike pag lalaki, hindi naman takot mag-no sa'yo yung nanay mo mismo. Di ba? Ang tatay, hirap na hirap mag-no yan. Bilang mo ako ng Barbie, babae, bilang mo ako ng Barbie, dad. Talagang bibigay niya yan. Pero ang lalaki, sanay tayo sa no. Ang lalaki talaga meant to suffer. No? Exactly. Sanay tayo sa no, bata pa lang. No. Kaya nga mas madali tayong paligayahin What you mean? Kasi mabigyan lang tayo ng konting yes. Di ba? Kasi kaya sa court, sanay ka agad mano doon. Pagdating mo sa court, di ka basta-basta makakalaro dahil yung mga OG yung mga naglalaro. Bawal ka, mamaya ka na. Wala ka namang bilang dito di ba? Hintay ka ngayon ng ano mo. Pag may babaeng pumasok dyan, bigyan agad ng bola yan. Diba? Kuya, pwedeng pa-shoot. O tigil lang laro. Hindi mo pwedeng sabihin yung lalaki ka. Kuya, pwedeng pa-shoot. Ulul! Ba ulo mo? Diba ano? Ulul! Kagaling ka. Basta dun. Harang ka dito. Kaya nga sa tingin ko, mas madali tayong lumigaya dahil sanay tayo sa no. Pag naka-yes, may nakuha tayong something na maliit lang. Ay, okay na, na-appreciate. Tinan mo tol, hindi mo ba napansin, pag napuri tayo, let's say may napumuri sa'yo, ang gandang lalaki mo yan or ganda ng forma mo Sobrang sarap na sa pakiramdam nun. Dahil minsan lang 3 buwan mo na ikukwento yun. Minsan lang, di ba? Di ka tulad ng babae, lagi sila napupuri. Di ba? Lagi sila ang ganda mo naman. At hindi nila kinukwento. Ha? Wala na silang pakailam. Kaya hindi mo ba mapansin? Hindi na nila na-appreciate. Pag sa streets, di ba? Kunyari may kausapin kang babae, I think you're beautiful. Oh, thank you. Ganun lang. Na parang, tayo pag sinabihan ng babae sa streets na, you look good. Nakaraan yun, nasa Thailand kami, may nagpa-picture na Pinay sa akin dun. Yun ang sabi niya, pagdaos ng picture namin, sabi niya, you look good ha? Gumanon siya. Nung nakita ko na yung tropa, kuninto ko agad. Siyempre! 3 words lang yun. Pero may nagpa-picture sa akin, sabi, I look good daw. Umabot pa sa podcast to, di ba? Kuninto ko ba, di ba? Di ba? Kasi minsan lang. Kaya madali tayong sumaya, mababaw ang kaligayahan natin. Oo nga, no? 5 compliments a day siguro yan. Inbox lang nila. Lalo na pag maganda. Compliments. Inbox pa lang. Ito pa, kahit nga hindi maganda Kahit nga average looking na babae, ang dami nakukuhang papuri Ano pa yung maganda? Talaga ba? Pati average look? Ay naku, Sus Maria Josep. Mangliliit ka madalas nga tinatanong ko yan pag may ako sa pound check like, gano'ng karami mga nagdi-DM sa'yo? So isa, hindi wala naman masyado. Gano'ng karami nga? Wala mga 10 a day, ganyan. 1,000 followers ka lang. Diba? 100 lang yung followers mo, isa lang yung post mo. May mga blue check pa yun. May mga blue check pang nagme-message sa kanila. Average na girl. May blue check nagche-check nagme-message sa kanila. Ito may pinakita sa akin walang biro, like million followers. Hollywood. Nobody na babae dito. DM siya. Like nanghihingi ng video sa kanya, whatever. Like kinakausap talaga siya. Diba? Yun ang value ng babae. Oo. Ganun sila kataas. Kaya minsan mahirap talagang ma-please ay ma-appreciate nila yung mundo. Kasi nga bata pa lang sila. Kaya na-appreciate nila pag nagnuno ka sa kanila. Exactly. Oh shit, someone totoo. May nagsabi ng totoo sa akin Parang aso na hindi mo pinayagan. Di ba mas masaya siya? Hindi siya pwede maglikot. Sit! Mas gusto. Ito ang master ko. Yeah. Ganyan. Ko, papaupuin ako nito Ang pagtitripan niya, yung bibigyan siya ng pagkain habang kumakain. Di ba? Tataho lang ka niyan, kakagating ka pa niyan, kukuliting ka niyan. Paano? Sinuspoil mo yung aso Pero ikaw yung tipong bibigyan lang kita ng pagkain. Pag umupo ka, nag-down ka. O tsaka ka lang makakakuha. Sabi nga nila, diba? Frank hindi daw maiintindihan ng mga babae yung saya ng lalaki na nakarating na sila sa ibang bansa. Na yun na yun. Like, let's say, kaya nakarating na tayo sa ibang bansa. Kakalapag lang natin. Yung saya natin to the max na. Babae kasi, pansin ko, pag nakarating sila sa ibang bansa, kulang, wala pang shopping Simula pa lang. Kulang, di pa kumakain sa mga restaurant Wala pang coffee shop Wala pang pictures, wala pang ganun. Kulang. Hindi pa sure kung masaya tong trip na to. Oo, tayo. Baka umuwi pa ako ng malungkot kasi hindi ko napuntahan yung gustong restaurant. Di tayo, ng Goyard ko. Airport pa lang to the max na yung saya natin, di ba? Di ba? Airport pa lang. Do pa lang.
Sa McDo pa lang, nagbe-breakfast pa lang kami. Sobrang saya na. Pakangasapan pa lang, sobrang saya na tayo di ba? Oo, ganun. Simple lang tayo. Simple lang, pare. ang daling paligayahin. Siguro rin yung fact lang na makapagsama-sama ang mga lalaki, Oo, ang saya nun. masaya na yun eh. Na hindi tayo mag-usap ng discarding ngayon. Wala mo ng business. Trip lang. Laro. Parang playground lang. Ay, naku. masaya Ang mga naman, babae siguro sanay na ganun eh. Tayo, umaga nga, nagchichismisa na sila, di ba? Oo nga, no. So parang Pwede. natitake for granted na rin siguro nila na may mga kasamang tao. Whatever. Gusto nila, sila lang, tsaka yung lalaki nila. Mismo. Tayo masaya, may crew. Minsan lang eh. Kaya sobrang simple nga lang talaga ng lalaki. Pansin ko kasi, well, lalaki rin naman to siya. Pero ano siya ba? Ding ba na kaibigan ko? Okay. LGBT. So may pagkababayang ugali niya, di ba? Oo, dalawa yan. Oo. Pansin ko, kasi ako, tayong mga, dati kasi pag lilipat ako ng bahay na tinitirahan ko, yung kama, kutsyon lang sa sahig. Tapos matagal na, kaya kong ganyan. Alam mo yun, wala mo ng bed frame, okay na yan. Basta may kama dyan, may rep, may microwave. Kahit walang TV, kaya ko yan eh. Kahit Ganyan. nga walang aircon ako, may electric fan. Kaya yan, di ba? Parang okay siya sa'yo, di ba? Ngayon itong isang kilala ko, friend ko na bumili siya ng bahay niya. Doon ko na-gets na, ding ba talaga to siya? Kasi Bakit? kakabili lang niya ng bahay niya. Next week, post siya ng yung loob ng bahay niya. May lampshade na. Wah, furnished na. Oo, sabi ko, may lampshade. Sabi ko, walang lalaking bumili ng lampshade, di ba? Lampshade, bibili ka ba ng lampshade? Hindi mo naman iisipin yan kung mag-isa ka lang Kung may pamilya ka, may girlfriend ka, yes, magkakaroon ng lampshade yan. Doon ko nga na-gets eh. Walang lalaking bibili din ng chandelier. Kung mag-isa ka lang, bibili ka ba ng chandelier? Frank. Nakailang lipat na ako, kuy. Hindi pa ako nakabili ng ganyan. Exactly. Babae ko lang bumili isang beses lamp. Dalawa, pinaalis ko pa yung isa. Babae yan, babae yun, di ba? Alis ko pa nga Babae isa eh. yun, di ba? Kaya nga doon ko na-gets na ang chandelier, kaya lang nabibenta yan dahil sa babae. Kung lalaki ka, mag-isa ka, single, bibili ka ba ng chandelier? Hindi eh. Well, nagkaka-chandelier lang yan dahil may babae na gustong bumili niyan eh. Totoo. Meron bang lalaking bachelor na ganun? Parang gusto kong mag-shopping ng chandelier. Iba yun. Kulang ng Magduda spark ka na. No, hindi. Problema pa nga yun. Yung ilaw ko na parang 8 yung bumbilya. Puta na pundi yung isang pangit na tignan. Kailangan kong palitan tuloy lahat pa. Kasi hindi na magmamatch eh. Panira pa eh. Kalokohan. Hindi, lalaki isang mapundi lang ilaw. Hindi pa nga napapansin eh. Oo nga. Di ba? Ay, Yung ano eh. chandelier pa yung gusto eh. no? Mapundi, mamatay ka ilaw. Di, may ilaw pa ako sa cellphone. Pwede pa to? Papatong mo pa sa ganyan na ganyan. May ilaw pa ako. Bed frame nga, wala sa isip ko talaga rin yun. Di ba, no? Lalo na yung headboard. Wala yan. Hindi nagmamatter yung headboard sa lang akin. yung babae ko kaya sinasabi na wala pa Bumili rin ka ng tayong headboard. headboard. Nagpagawa Ano nga naman tatama yung ulo niya sa pader. Best na yun.